Okay, good morning sa mga usa. Happy Sunday. So, nalipay ko dako karon nga buntag nga nanapunta karon nagatapok para sa ato ang hiniusa nga pagsimba. So, salamat kayo sa atong buhig nga Dios o gusto ko na ako pasalamatan karon na ipod gihapon ang kanang atong choir no kay itong Friday lang gid mi naka-practice kay gahapon namatay festival so wala na time nga alanganin na po kay mag-practice man po sa kanang praise and worship. So salamat sa Ginoo sa walay puwas gyud nga ilahang pagpagamit silang talento para sa kayamayan sa Ginoo pinaagi sa choir. And also napatay mga bisita ron. Napatay bisita ron. Murag si bisita ni ko ano ni MJ kauban mo. Oh, si MJ, nagbisita si MJ. Sa pag-uban sa ato ang panimbahan karon. So welcome gyud gayo mo atong mga bisita karon sa diri sa MCCSB. And salamat po din gahapon sa nahitabo gahapon. Congrats ka kuan ang Christine ug kang Jerome Galo. Salamat sa Ginoo nga na pagpaka na Ginoo. Nga na-plaster na gyud sila na gyud ang pagpanalangin sa Ginoo nga nahimo gyud sila gahapon. Salamat sa Ginoo na and hindi ko na to kawangon na pagpasalamat sa Ginoo sa malapuson nga festival gahapon. Salamat sa Ginoo sa answered prayer o sa mga nagtambong po. Salamat sa Ginoo nga nakadugang ba sa ato ang pakig-fellowship gahapon nung nakita ay sa mga isuon nato ang Kristo sa laing mga simbahan nung nagkumustahay. And salamat sa Ginoo nga nabibo ra gihapon. Bisan ko kanang medyo na nakapos sa oras pero salamat gihapon nga naagad gihapon ang unity. Atong tema gahapon ay unity, one voice, one purpose and one mission. Salamat sa Ginoo ana. So padayon gihapon ta sa ato ang pasalamat po dahil ko sa buwan gahapon katong effort sa mga MCCSBUs atong pagbagan ng Ginoo. And so sa church na ay sila'y regalo po sa mga kapastoran. Salamat sa inyong pag-appreciate sa mga pastor. So naipay yun ka ini dako kay nag-effort yun mo sa na yung mga pakik o pabalon. Iubat na yun ko atong palit ato. Oo, pabalon ka para na ito sa mua. Akong atik-atik si Vinci ba? Para sa dahil na, hindi siya mutugaan. Kami na ako mag-celebrate siya sa amang monthsary. Ay, charge. Anyway, salamat sa Ginoo po sa grasya nga iyang gihatag nga nakatindog na punto karon para magdala sa mensahe niya karong adlaw. Bisan og run out pero salamat sa Ginoo na atay generator nga makapadayon ta sa atong panimbahon. Makapadayon magyapon ta sa suga pero masindot gyud na atay kuan ng suga. And padayon ta sa itong emphasis is October about encouragement. Tama ba? Encouragement. Since karon na adlaw, na-report kayo na sa ito ang nominating committee nga maghatag sila o katong commitment nga letter. Noon yan natay mga permahan na sa gusto magpagamit sa Ginoo. And gusto na ako gamito ni nga higayon para mag-isbok about spiritual gift and talent kung sa ilahang distinction sa duha kay ang tuyo na ba ni para awareness na po and also encouragement sa atuwa nga magpagamit gyud ta sa mga God-given spiritual gift and talent ato. So according kang Charles Stanley, nakailan mo kang Charles Stanley no? Na-renowned nga preacher. Bali, namatay siya last year lang. 90 years old siya namatay. Akong lolo namatay 82 siya. At si Charles Stanley last year namatay lang 90 years old. Ingon siya, as God's children, we are not to be observers. We are to participate actively in the Lord's work. Ang mga spectators, yung si Charles Stanley, sit and watch.
but we are called to use our spiritual gifts and serve continually. No, ang mga Kristohano daw, we are not to be observers and spectators. Kailangan diya ka kanang magpagamit sa Ginoo and to serve God continually. Kabalo mo, manani kaya ako ang kanang mindset sa una kapag sa district pa ko, yung Bible pa ko, mga high school pa ko, ni sulti ko sa kung kaugalingon ba, dili jud mo magpagamit sa ang ako ang term nato, dili jud mo mutungtong diya sa palpit, dili ko mutindog diya sa tubangan. Mo balibad jud ko ba kanang himuon ko dila officer, dili jud mo dili jud ko sugot. Kaya akong gusto lang yun, gusto lang nako nga maglingkod lang, gusto lang ako maminaw lang sa pastor niya. Uli ako. Dili ko gusto ka nang hasulod ko nila ba? Nya kaulawon ang pugyog ko sa una. Muni kita kung butang sa una-una nga never jud ko mo putin mo sa kubangan. Kay gusto lang nako kanang low tier ako ba sa simbahan. Pero wala ko kabalo kanang hinahinin ako gamit sa Ginoo kay nagpa-training man sa una ka ng keyboard. Ang pinakauna na ako natunan ng instrument, keyboard. Yeah. Kanina lagi mong suya-suya ka. So, pilapit ko lang sa una. Yeah. Handog nga, naghihimo ko magputugtog sa church. Okay na kailangan ko sa kilid. Kailangan ko sa upo sila kung makita. Antog, wala ko kabalo nga. Idala na ko sa Ginoo karon diri. Nakadala na ko sa mensahe sa Ginoo. So, dili gyud pwede nga magpabilin na nga spectators or observers sa simbahan na agyo tayo himuon nga part para sa iyang kahimayaan. So while preparing aning nga sermon, utangan ko sa Ginoo, Lord, kung sa may imong ihatag nga mensahe sa mga karon nga Sunday. So nasbutan po doon nila Teacher Biani nga maghatag na lagi sila karon kanang commitment kay ting kuan na po kumbaga ting renew na po ba sa commitment asa na po ta gusto mong pagamit sa Ginoo. O muna i-reveal ni Lord nga awareness sa kaning spiritual gift kay like the Corinth church daghan sa ilaha uninformed about spiritual gifts and talent. Daghan kayo sa ilaha kanang wala nakasabot about ani ba. So atong nabasa gaina sa verse 1 sa 1 Corinthians chapter 12 nisulat si Paul sa taga-Corinto nga I do not want you to be uninformed. Kung sabot, daghan sa ilaha ang wala na kayo balo about sa spiritual gift. Atong matanawan niya kung sa'y nahitabo sa church. So, sa atong pagpadayon, let us first pray sa Ginoo. Father God, ako ka ginaday na masalamatan ng mga buntag and we ask for your wisdom, Ginoo, na magtabang sa mga sa pamalandong si mong tulong karon sa mga Ginoo na ani ambling nga una o kasing-kasing may huming madaliwatong sa itong tulong karon ng buntag. Ikaw may magapanalangin sa mua, pinaagi ani nga imong mensahe ng Ginoo. And makatabang ni Ginoo na mensahe to edify the church. Holy Lord, we pray in Jesus' name. Amen. So, ang title sa itong sermon this morning is Unveiling the Distinction Talent versus Spiritual Gift. So, maghatag na gamay ng spiritual biblical background kaning 1 Corinthians, kaning 1 and 2 Corinthians isulat ni Apostle Paul. No, i-address niya ni sa Corinth Church and part ni sa iyang second missionary journey. No, si Paul nagabiyahe ni siya para magsangyaw ng tanong mga iglesia. Ato na po siya sa lain ng mga lugar. So siya ang nahimong missionary sa mga Gentiles. O sa mga rason na naabot po sa ato ang gospel. Karon, kaning Corinthians, sentro siya sa kanang commerce ba? No, sentro sa negosyo. Tungkol sa ilahang geographical location. Daghan kaayo ang kanang negosyante. Grabe ni siya kanang dako nga syudad, bibo nga syudad, daghang tao. So noon siya with diverse culture. Dato siya nga lugar and usa sa ilang mga challenges kaning cultural and
moral kay lahi-lahi naman yung mga tao, lahi-lahi yung mga kultura, lahi-lahi yung mga belief. So magkatapok sa usa ka lugar na ay church nga natukod, so nang yung mga pagsumpaki sa ilahang mga cultural nga mga background. And then kaning Book of Corinthians gisulat tungod kay naay reports, niabot sa iyahan na report nga naay division ani nga church. So nagka-divide ang mga believers ani, particularly sa spiritual gift. So naay misuse of spiritual gift. So isulatan niya ang Corinthian church para makamtan nila kung sa gyud ang mga spiritual gift, no, i-educate niya ang mga taga-Corinth. So kaning si Paul, nagsulat siya kay na mga believers nga nagtuo nga they are more spiritual than the other believers. Tuuhan nila na mas spiritual sila kay maka-speak in tongues sila, na sila gift of prophecy and gift of healing. So gina-discriminate nila itong mga believers nga walay kay anak ang gift. Ang mga weak man mo spiritually kay kanang di man mo kabalo mag-speak in tongues, di mo kabalo mag-prophesy, di mo kabalo wala may gift of healing. No, discriminate nila ito ng mga believers na may faction ba. So nag-work siya of division, so nagkasamo na sila. Usa ra ni sa mga daghang nga mga butang na nakapa-divide sa ilaha. Usa po ang nakapa-divide sa ilaha ang ilang belief about Lord's Supper and katong head covering sa mga babae. So mga ito ng tanawon. So yan ito nagbutan sa other time. So atong tanawon karon kung sa difference di ay kung sa mga difference between natural talent and spiritual gift. So as mga believers in Christ, naatay lahi-lahi ng mga spiritual gift and talents. For example, pwede ka mahimong naatay good athletic ability, no, like LeBron James and Stephen Curry, nag-start ng pre-season. No, exciting na tayo mga pag-mix-mix ng mga players ba. Pero naa sila, grabe ang ilang talent ba. So gahapon po sa itong festival, grabe po ka, finals po, no, NBA finals, kaya naana ang score. So, kana sila, mga talent. Or ang uban ng mga tao, naa sila yung talent, nga aptik sila ng tumbling, no, like Carlos Yulo, naka-gold medal. Or, naa sila yung talento nga ayaw mo kanta, like Don Moen. So, kanina mga talent nga God-given. And also, napoy mga ubang tao na naa sila kanang extraordinary wisdom when it comes to spiritual knowledge, no, like for example ngayon si Charles Stanley, marami siya wisdom. Sa atong local nila si Peter Tanchik sa CCF. Or siguro naabot tayo na mga tao nga na sila maayong leadership, no, like John Maxwell. Siya mga book about leadership, maayo kayo siya when it comes to leadership. Kani siya na mga gift are called spiritual gift, no, God-given nga mga spiritual gift. But again, atong tanawon ang kalahiran nila, murag siya pareha lang, pero naa sila'y kanang difference ang kaning duha. Atong tanawon para i-compare kaning duha ka blessings nga gikan sa Ginoo. So first point, spiritual talent or spiritual gift are received while talents are inherited. Ang muna isa sa mga diferensya nilang duha. Ang spiritual gift kay madawat. Madawat siya. And kaning talent kay ma-inherit or ma-learn, no, ma-practice. For example, kung usa ka tao kay na-inherit niya ang ability sa iyang papa nga maayo sa math. So nahimo siya good nga mathematician. Or siguro ang iyang papa kay maayo
mag-drawing, no, or painting. That is why siya po, maayo po siya mag-painting, no, na ma-inherit ba? Sa ako kay na-inherit na ko ang kanang talent sa akong papa nga maayo siya mag lettering ba, calligraphy. Kay draftsman ang akong papa. Lettering kanang mga project dito, edificio nga mga 10, kanang sa bihog sa una na yung mga si papa mo yung nag-letteringan na kanang makita ninyo sa cultural na may mga men sa CR, si papa mo yung nag-letteringan na wala akong na-inherit sa iya na talent. Ang wala lang ako sa iya ma-inherit katong talent niya sa basketball. So, gina-discourage niya kaya ano siya sa kuha. Ayaw mo pag sige basketball kay mga mugbo mo. Okay lang pang 6-footer mo kay pang 30 mo. Pero ka ng mga inyong height, wala may padulungan na di mo alam. Kaya siya gani, maayo man siyang basketball. According sa mga batch niya, nadunggan ako. Na-batch ni Papa diri si Ma'am Valenzuela, ako nagkahapon natin istorya ni batch daw sila. Maayo daw siyang basketball pero mumu lagi sa kayo. So, hindi siya madala yung mga commercial ba. Mas pili ang dito mga tagas. So, gina-discourage niya na wala na ako na na-inherit sa iya na talent. So, ang spiritual gift, on the other hand, kay ma-receive siya, no, katong time nga atong gidawat si Christ as our Lord and Savior, no, nakaangkot ta og kaluwasan, apil diha ang Holy Spirit atong tanawon sa Ephesians 1:13 verse 14. As you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. So na atong salvation, atong ganatong salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal. Kung saan nga seal? The promised Holy Spirit. Katong naangko na itong kaluwasan, naasa ito ang gisilyuhan na ta, pinagi sa balang Espiritu, who is a deposit guaranteeing our inheritance. Kung saan sa mga verse nga kanang ato ang reference kung mag-isguta about assurance of salvation, no, naggarantiya ba sa atong inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ang ginapusabot diri nga ang Holy Spirit atong maangkon sa panahon nga kanang gidawat ato si Christ as our Lord and Savior. Kani nga passage nagapakita nga since ang Holy Spirit man ang source sa atong spiritual gift, once nga naangkon nato ang Holy Spirit, kasulod sa Holy Spirit, automatic na ana pud tayo na receive nga spiritual gift. No, ang source sa spiritual gift is the Holy Spirit. Ang Spirit gihatag sa mga believers as a mark or seal sa atoa. Ma-receive nato for the edification of the church. No, nakita nato ang kalahian nila, ang talent ma-inherit siya, and ang spiritual gift kay maangko nato during our kanang salvation, ang pag confess nato sa Ginoo nga, Lord, I accept you as my Savior and Lord. Okay?